Mga pre, kung iniisip nyo na ang bullying ay simpleng asaran lang o sakitan, medyo mali yun. Maraming tao ang di aware kung gaano kalawak at kakomplikado ang bullying. So sa video na ito, buksan natin yung diskusyon tungkol sa iba't ibang anyo ng bullying. Kung isa kang estudyante, teacher, or magulang, makakatulong to para makita mo yung signs at mas maintindihan mo paano ito naaapektuhan ang bawat isa. So, ito yung core of bullying. So, ano nga ba yung bullying? Para itong domino effect. Magsisimula sa isang maliit na biro o insidente, tapos kung paulit-ulit at wala ng boundaries, tuluyan na itong magde-develop bilang bullying. Hindi lang ito tungkol sa sakitan o sigawan. Ang bullying ay yung panggamit ng kapangyarihan o kontrol para manipulahin o takutin ng ibang tao. So may power dynamics din yung bullying, no? Ito explain ko. Parang yung mga alpha sa tropa, di ba? Madalas yung mga bully ay may feeling na mas mataas sila o mas malakas kaysa sa iba. Kumbaga, parang gusto nila ipakita na sila yung boss. Kung sino ang mas vulnerable o tahimik, sila yung madalas na target. Sila yung tinatawag na weaker link. Dahil alam ng bully na di sila basta-basta lalaban o sasagot. Another one is intent and repetition. Mahalaga ring tandaan, ang bullying ay kadalasang may intent na makasakit at hindi ito one-time event. Pag ginagawa na ng madalas, doon na nagiging seryoso. Imagine mo, yung paulit-ulit na asar, talo o pananakot. Yung pangatlong beses na ginawa, alam mong may intention na talaga. Okay. Ngayon naman, share ko sa inyo yung 4 major types of bullying. Ang bullying ay pwedeng lumabas sa iba't ibang anyo. At importante na makilala natin ito kasi minsan hindi agad halata na bullying na pala ang nangyayari. Hindi lang palagi pisikalan. So number 1, physical bullying. Ito ang pinaka-tradisyonal na anyo ng bullying. Pisikalan na. Walang paligoy-ligoy. Para kang nanonood ng action movie na may sapakan at tulakan. Pero ang totoo, hindi lang simpleng suntukan ito. Malas din para sa mga biktima kasi madalas ito ay nagaganap ng walang nakakakita sa mga sulok-sulok ng school. Signs to watch out for. Ito yung matitingnan nyo, no? Especially sa biktima. If there are bruises or cuts o mga galos na palagi may kasamang palusot. Nahulog lang ako, pre. Nahulog lang ako, ma. Nahulog lang ako, di. O, nabangga lang ako dyan. Pero kung madalas at walang matinong explanation, baka may physical bullying na nagaganap. So now, why does it happen? Kadalasan ng mga bully na pisikal ay gustong ipakita ang dominance nila. Ito ang paraan nila para makuha ang respeto kahit mali. Diba? Sa isip nila, pag sila ang pinakamalakas, sila ang pinakanakakatakot. Pangalawa, let's talk about verbal bullying. Mas subtle ito or subtle ito pero masakit din. Madalas yung mga salitang binabato sa'yo parang simpleng biro lang. Pero pag paulit-ulit at palaging masama ang dating, malaki ang epekto. Think of it like death by 1,000 cuts. Bawat salita na mabigat, parang isang hiwa sa damdamin ng biktima. Examples, pang-aasar, tawagin kang bobo, pangit o walang kwenta. Over time, nagsisimula ka ng maniwala na totoo ang mga pinagsasasabi nila. Psychological impact of this. Ito na ang mga bully na may talas ng dila. Gusto nila ang iparamdam na mas superior sila sa pamamagitan ng pagbagsak ng self-esteem ng iba. Masakit ito dahil hindi pisikal lang tama pero grabe ang long-term damage sa mental health ng biktima. Another one are social or relational bullying. So what is this? So ito na yung malateleserye. Dito naman hindi naman talaga lantarang pag-aaway ang nangyayari. Ang teknik dito ay pag-outcast o pagbukod sa biktima. Kumbaga, ang buong grupo ay nagkakaisa para hindi ka isama.
At minsan walang direktang salita o aksyon na nagpapakita ng bullying. Pero ramdam mo. Silent treatment, exclusion sa mga events at pag-spread ng chismis. Ito ang mga armas nila. Example scenario, ito share ko sa inyo. May group chat kayo ng barkada pero lagi kang last to know sa mga lakad nila. Madalas pag hindi ka imbitado, masakit yun kasi parang unti-unting nawawala yung value mo sa grupo. How it works? Nagkakaroon ng division. Parang yung isang pader ay tinayo sa pagitan mo at ng buong grupo. Sobrang damaging kasi isolation na ang nararamdaman ng biktima. Mahirap maging outcast lalo na kung wala kang ibang maaasahan. Another type of bullying is cyberbullying. Ito na, modern day bullying. Digital ang battlefield ngayon, mga pre and sis. Ang bullying hindi lang nangyayari sa school grounds. Pumapasok na rin yan sa bahay mo sa pamamagitan ng social media, group chats, at messaging apps. Mas mabilis ang takbo ng cyberbullying kasi sa isang click lang, pwede nang kumalat ang isang meme or screenshot. Examples of this. Pag-post ng edited na picture para pagtawanan ka. Or pag-comment ng masasakit sa bawat upload mo sa social media. Why is this dangerous? Dati, pag uwi mo ng bahay, pwede ka nang magpahinga sa mga bully. Pero ngayon, kahit sa loob ng kwarto mo, hindi ka ligtas. Ang mga masasakit na salita at memes ay laging nandiyan at hindi mo kontrolado kung hanggang saan ito aabot. Sobrang stressful at nakaka-depress lalo na sa mga bata. Okay, now, I hope you get what I mean sa mga sinabi ko. If you have questions, comment down below. I'll try my best to answer. All right? Or you can message me directly. I think I'm going to post social media links naman on my YouTube channel. You can message me there. Okay? Now, section 3 tayo. Why do people bully? Pag-usapan natin, bakit kaya nang bubully yung mga tao? First one is insecurity and peer pressure. Minsan ang mga bully ay sila rin mismo ang insecure. Ginagamit nila ang pambubuli para pagtakpan ang mga kahinaan nila. Parang yung mga bully sa kanto, akala mo ang lakas nila pero sa loob may mga issues din sila na tinatago. Sa school naman, madalas ginagawa ang bullying para lang mapabilang sa cool kids. Gusto nila ng validation mula sa peers. Kahit alam nilang mali, gagawin pa rin nila yun para makuha ang respeto ng tropa. Another one is learned behavior. Kung sa bahay nila, lagi nilang nakikita na ang isang tao ay nambubuli o nananakot, natural lang na matutunan nila yon at dalhin sa school. Parang ang bullying ay isang cycle na naipapasa, lalo na kung walang nagtuturo kung ano ang tama at mali. Another one is the power dynamic. Sa bullying, may clear na distinction ng power. Ang bully ay lagi nasa taas at ang biktima ay nasa ilalim. Gusto ng mga bully ng control at ginagamit nila ang kanilang advantage. Pwedeng size, popularity, or social influence para i-dominate ang iba. Di ba? Para mga alpha wolves sa pack, kailangan nila ipakita kung sino ang malakas. Now, let's talk about the impact of bullying. Ito, yung impact ng bullying sa mental health and emotional health. Hindi biro ang epekto ng bullying, mga pre and sis. Para kang pinagsakluban ng mundo araw-araw. Minsan, akala mo kaya mong tiisin, pero pag naging consistent, nababasag ka rin. No, sadly. Maraming biktima ng bullying ang nagkakaroon ng anxiety, depression at sa ibang kaso, suicidal thoughts. Hindi ito agad-agad nakikita sa labas, pero sa loob, grabe ang damage nito. Now, signs of emotional distress. Ito yung mga signs na nabubuli ang isang tao. Madalas umiiyak o bigla na lang nagiging tahimik. Parang nawawala ang dating sigla o gana. Nagsisimula na silang mag-isolate sa ibang tao. Okay? Another one, self-esteem and social skills. Isa sa mga unang bagay na nasisira ay ang self-esteem ng biktima. Kung araw-araw kang tinatawag na walang kwenta, eventually maniniwala ka na.
parang wala ka ng halaga at bumababa ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming biktima ng bullying ang nahihirapan sa pakikipagkaibigan o pakikipagsalamuha sa iba. Nawawala na yung tiwala nila sa sarili nila. Okay. So, let's recognize the signs of bullying, no? Mga preses, mga tol dyan, para at least, or mga parents dyan na nakikinig, or mga estudyante, whatever, grandparents dyan na nakikinig, para alam natin kung ano yung signs ng bullying at paano maka-counter ito ng tama. Okay? Madalas kasi sa atin, we counter the bullying sa maling paraan. Okay? Now, sasabihin ko sa inyo yung tamang paraan ng pag-handle nito. No, mahalaga na aware tayo sa mga signs ng bullying. Lalo na kung hindi halata. Pag alam natin ang mga ito, mas maaga tayong makakatulong. Okay, ito yung mga signs, no? Bigla ang pagbabago ng ugali. Kung biglang naging tahimik ang dati namang maingay na kaklase mo, kaibigan mo, anak mo, di ba? Baka may pinagdadaanan siya or kapatid mo, pwede. Madalas itong unang sign na may nagaganap na bullying. Pag napansin mo na hindi na siya masyadong nagsasalita o nawawalan ng interest sa mga bagay na dati niyang hilig, maaari itong senyales ng emotional stress mula sa bullying. Okay? Second is frequent absences. Kung ang isang estudyante ay madalas mag-absent o nagkakaroon ng excuse para hindi pumasok, maaaring ito ay dahil sa bullying. Takot silang harapin ng mga bully sa loob ng paaralan. Kaya't mas pipiliin nilang okay, going back, na binubuli sila. Yung sasabihin nila na nadapa lang o aksidente, pero pag palaging may ganitong pangyayari, malaking chance na may bully na involved dito. Fourth one is emotional distress. Mabilis silang mag-react sa simpleng bagay o kaya naman ay umiiyak na lang bigla nang walang matinding dahilan. Minsan nagiging defensive sila kahit wala namang problema. Dito pumapasok ang anxiety at takot na baka mapahiya na naman sila o pagtawanan ulit. Nasa defense mode sila palagi dahil sa trauma mula sa bullying. Another one is isolation. Pag biglang hindi na sila sumasama sa mga dating kaibigan o umiwas na sa mga social activities, posibleng resulta ito ng relational o social bullying or social bullying. Dahil sa mga chismis o paninira sa kanila, nakaramdam sila ng matinding hiya o takot na baka mas lalong maging outcast sila. Okay, now, how do we move forward to this and how can we take action to this? Ngayon na malinaw na kung ano ang bullying, paano natin ito matutugunan? Hindi sapat na alam lang natin ang mga senyales. Kailangan alam din natin kung ano ang gagawin. Of course, talking to someone is one thing that you can do. Ang unang hakbang para matigil ang bullying ay ang pag-amin na may nangyayari. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nakakaranas ng bullying, importante na magsabi ka sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Pwedeng magulang mo, teacher mo, or guidance counselor, best friends mo, pinsan mo, kapatid mo, pwede. Hindi ito tanda ng kahinaan. Tandaan nyo. In fact, ang paglapit sa ibang tao ay unang hakbang para protekta ng sarili mo at matigil ang cycle ng bullying. Documenting the incidents. Minsan, mas madaling resolbahin ang bullying. Kung meron kang record ng mga insidente, hindi ito about revenge, kundi para mapakita sa mga kinauukulan, teachers, admins, or school officials ang pattern ng pambubuli. Sa pamamagitan nito, magiging mas malinaw ang case at magkakaroon ng mas konkretong aksyon ng paaralan. And then school policies and anti-bullying laws. Malaki ang papel ng mga paaralan sa pagtugon sa bullying.
karamihan sa mga schools ngayon ay may anti-bullying policies na dapat ipatupad na mahigpit. Ito ang mga batas na nagbibigay protection sa mga estudyante at tumutulong para maiwasan ang mga insidente ng bullying sa loob ng campus. Kung hindi ito sapat, meron ding mga batas sa ilang bansa o lugar na nagbibigay ng mas malawak na protection laban sa bullying. Okay, now, pag-usapan natin ang role of students, teachers, and parents when it comes to this issue. All right, students, I want you to be upstanders, not bystanders. So what do I mean by this? Isa sa pinakamalaking problema sa bullying ay ang mga bystanders. Mga nakakakita na nangyayari ang bullying pero hindi gumagawa ng aksyon. Pero ang pagiging upstander o yung pagtindig para protektahan ng biktima ay isang malaking hakbang para matigil ang bullying. Hindi mo kailangan maghanap ng away o mga pagkonfrontasyon. Minsan, ang simpleng pagsuporta sa biktima at pagsabi na sa tamang tao ay sapat na para matigil ang cycle ng bullying. Totoo yan. Teachers and their role. Mahalaga ang papel ng mga guro sa pagtigil ng bullying. Kailangan nilang maging aware sa dynamics ng classroom at mga grupo ng estudyante. Kung ang isang teacher ay magaling mag-obserba at mabilis tumugon, malaking bagay ito para mapigilan agad ang isang insidente bago pa lumala. Maliban dito, dapat magbigay ng space ang mga guro para sa mga estudyante na magsabi ng kanilang nararanasan. Ito, sa mga parents and open communication, no? Para sa mga magulang, mahalaga ang laging buksan ng komunikasyon sa kanilang mga anak. Di ba? Huwag niyong hayaan mawala ng espasyo para mag-open up ang mga bata tungkol sa kanilang nararamdaman. Ang simpleng tanong na, kumusta ang araw mo? Ay malaking bagay na para malaman kung may pinagdadaanan ba sila sa eskwela. Sa ganitong paraan may iwasan ang build-up ng emotional na stress. Okay, mga tol, siyempre, hindi biro ang bullying. Ito ay isang seryosong bagay na may malalim at pangmatagalang epekto sa mga biktima. Okay? Ngayong may naiintindihan na natin kung ano talaga ang bullying, at iba't ibang anyo nito, mas handa na tayong kumilos at tulungan ang mga nasa paligid natin. Okay? Kailangan natin magtulungan bilang mga estudyante, guro at magulang para masiguradong ligtas at maayos ang kapaligiran sa loob ng eskwelahan. Kahit simpleng aksyon lang, tulad ng pagtindig para sa isang kaibigan o pagsabi sa teacher, ay malaking tulong na para maputol ang cycle ng bullying. At kung ikaw mismo ang binubully, huwag matakot magsalita. Maraming tao ang handang tumulong. Kailangan mo lang magtiwala. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang psychology behind bullying. Bakit nga ba may mga taong nambubuli at ano ang tumutulak sa kanila na gawin ito? Stay tuned mga sis, mga tol, at tandaan, sa bawat aksyon natin, may epekto sa iba. Gawin natin itong positibo.